Arcade sa isang mall sa Manila, tambayan daw ng mga namamanata. Hindi para sa gawaing banal, kundi para tumikim ng bawal na mga teenager for sale. Taon-taon halos kasabay ng Kwaresma ang pagsisimula ng tag-init. Para sa ilan, panahon ito ng masayang bakasyon. Pero para sa iba, penitensya ang napakainit na temperatura. Kaya ang maraming pamilya sa mga di-aircon na mall na lang nagpupunta. Pero sa lungsod ng Maynila, may iba namang hindi nagpapalamig lang sa loob ng mall. Sa halip, dito pa nga sila naghahanap ng kakaibang init. Aba, mga tiyong at mga tiyang, panahon na ng pagtitika, umaariba pa sa kahalayan ng ilan dyan sa Maynila. Dinala sa ikapat na palapag ng mall ang paan ng asset namin. Narito sa bahaging ito ng mall ang mga restaurant, videoke bar at mga palaruan. Ayos na ayos sa libangan. Pero sa paligid-ligid, kapansin-pansin ng ilang lakwatsero at lakwatsera na tila may kanya-kanya rin pinagkakabalahan. Dito mong matatagpuan yung iba't ibang uri ng prostitusyon. Ang daming bata, 12 anyos, 13 anyos, 14 anyos. Agaw eksena rin ng ilang kababaihan na ayon sa aming informante, mga tambay raw ng mall na iba ang totoong pakay. Ang gimikan ay matatagpuan sa 4th floor ng mall na to. Ang transaction ay doon din mismo sa loob nangyayari. Araw-araw nakikita ko rin yung mga bata, bugaw, batang lalaki, batang babae, doon lahat. Isang buntis ang live dokumento sa aming kamera na kasama sa umpukan. Pero ayon sa aming asset, matinik daw ang buntis na yan sa pambubugaw ng ilang babae sa lugar. Nilapitan ako ng isang bugaw kasi nakatambay ako doon sa taas eh. Tinatanong niya sa akin kung gusto ko rin ng babae. Tapos tinanong ko sa kanya kung magkano naman yung babae. Sabi niya sa akin, yung babae dito 400 to 500. Inay ko po, sa halip na magkika, ito pang pinagkakabalaan ng mga maituturi din na biktima ng tila lumalalang bentahan ng laman sa bahaging ito ng Maynila. At para makumpirma ang mga sumbong na nakarating sa amin, nakipag-usap ang asset ng investigador sa ilang itinuturog bugaw sa lugar. Bali yung transaksyon namin nung buntis na bugaw, magpapakita raw kami sa may isang hotel. Mauuna na raw kami at susunod na lang daw yung mga babae. Hindi na tumuloy pa sa sinasabing lugar tagpuan ng asset namin. Pero ang isa naming asset naglibot pa sa loob ng mall. Nakasalamuha umano niya ang iba't ibang klase ng gimikero at gimikera. At ang mga tila hindi mapakali sa isang tabi. Talamak, may babae, may lalaki, may bakla. Sa lalaki kasi nag-range ng 700 at siyempre mga bakla nakikipagtawaran yan hanggang 300 to 200. Sa bahaging ito ng mall, kantahan ng libangan. Pero ito rin daw ang tagpuan ng mga parokyanong ibang libangan din ang pinagkakabalahan. Sa VIP room kasi meron parang pantakip sila. Ewan ko kung lahat ng rooms may ganon. So pwede mong takpan yung pintuan. Nakalimutan yata nilang kahit saan sila magtago, may matang nakabantay. O ito, mga bantay naman pala talaga sa lugar. Pero bakit tila hindi nakikita ang mga pasaway? Kasi marami rin ako nakausap doon na talagang tumambay na doon ng matagal na dekada na. Alam daw ng mall yan pero hindi na daw talaga mawawala-wala yan. Bago pa man magbakasyon sa Semana Santa, ang misyong ito ang dinulog namin sa mga tauhan ng Manila Social Welfare and Development at Manila City Hall Public Assistance Office ng lungsod ng Maynila. Isang rescue operation sa mga biktima ng prostitusyon ang kaagad nilang ikinasa. At para naman sa mga itinuturong bugaw at may pakana ng ganitong pananamantala, isang maagang penitensya. Susunod, mga biktimang ebat adan sa mall, sasagipin habang ang mga ahas na bugaw pagbabayarin.